Barangay Sayon, isang barangay na kilala sa masaganang likas na yaman, agrikultura at magandang tanawin. Ang Barangay Sayon ay hindi lamang mayaman sa kasaysayan, kundi pati na rin sa kabuhayan at turismo. Bago ang lahat, saan nga ba nagsimula ang Barangay Sayon? Nagsimula ito sa salitang salay, isang uri ng punong kahoy. Sa punong ito ginawa ang sayon, isang tradisyonal na gamit sa pangingisda na ginagamit bilang panghuli ng isda. Dahil dito, tinawag ang lugar na Sayon bilang pagkilala sa kanilang pamumuhay at likas na yaman. Ang unang nakapitan rin sa Sayon si Anhing Herminio Evangelio Sr. Siya may formula siya sa una, kaning sitio leader, kaning Sayon sa una sitio pa ni San Jose. Nahimo siyang sitio leader sa San Jose, diri sa Sayon. Unya pag 1968 na regular March 1968 nga nahimong regular barangay ng Barangay Sayon, siya ay unang kapitan. Isa sa pangunahing ikinabubuhay ng mga mamamayan ng Sayon ay ang pagsasaka. Kabilang sa mga pangunahing pananim ay palay, saging, gulay at niyog. Dahil sa sipag at tiyaga ng mga magsasaka, malaking bahagi ng supply ng pagkain ng barangay ay nagmula rito. Ang agrikultura ang isa sa pinakamahalagang pinagkukuhanan ng kabuhayan ng mga residente. Isa sa pinagmamalaki ng Barangay Sayon, ang Tugpan Falls, ang bumabagsak na malinaw na tubig mula sa ibabaw na nagbibigay ng malamig at sariwang kapaligiran. Ang grupong Sayon Organic Farmers Agrarian Reform Cooperative o SAFARCO ay ginawa upang patatagin ang papel nito sa likas kayang pagsasaka. Mula sa kilusang ito ay lumitaw ang isa sa mga iginagalang na lider sa agrikultura ng Santa Josefa na si Diego Jun de la Cruz. Siya ang tumatag ng SOFA noong 1984, isang lokal na siyentipikong magsasaka na kilala sa kanyang ambag sa organikong pagsasaka. Isang barangay na tunay na pinagpala sa likas na yaman. Isang lugar na may iba't ibang etniko at isang tahanan ng tribong Manubo. Gikan sa kinaiyahan, Lambo, Barangay Sayon. Salito